Yo, what's up mga kaharot? Welcome po sa aking channel. Ito na, tuloy na naman tayo dito sa ating ginagawa sa grid slab dito sa ibaba mga kaharot. And guys, at ang video ko ito ay tungkol sa preparation na naman ng ating slab on grid na may kapal na 25 cm. At kung ayaw nyo po ang aking video, at inyo po mag-comment kung kayo ay merong mga katanungan. Ayan guys, tara! At ito nga mga kaharot, ayan ang ating floor slab. Nalagyan na po natin ng shuttering. At bago natin lagyan ng plastic ay lalagyan muna at nag-apply muna tayo ng termite control, pest control po yan. Nilalason muna ang ating surface bago tayo mag-proceed sa ating mga gawain tungkol sa pag-flooring. Ayan guys, at ito nga guys, ayan ang pag-apply. Talaga ng mga kailangang basang-basahin natin yung in-apply natin yan para po naman tayo ay hindi ma-question. Dahil ang required po niyan, sa every 1 square meter ay 5 liters po ang papasok. At kaya naman talagang makikita ninyo ay basang-basa ang ating slab. At syempre, pagkatapos naman po niyan, ang isusunod po naman natin ay maglalatag po tayo ng polyethylene sheet. At kung makikita nyo nga sa video ito, ayan ang ating video mga kahardot. Ayan o, at yung paglalatag ng polyethylene sheet ay ating ginagawa. At syempre ang mga dugso ngayon kailangan namang nakapako. At pagkatapos nyan, ito na ang kasunod. Ayan mga kahardot, ang ating wood inducer. Ay, strong. Tara. At ito nga mga karot, matapos nating lagyan ng plastic na nakita nyo kanina ng termite, naglagay po tayo ng wood inducer para sa mga joint. Ayan po ang ating wood inducer mga kaharot. Ayan, yung kahoy na yan, ang tawag dyan ay wood inducer. Yan. Kasi sa ibabaw nito ay meron tayong sukat. At siyempre pagkatapos na mga kahardot, ayan, naglagay na tayo ng bakal at ang ating spacer. Every 60 cm meron po tayong spacer. Ayan po ang ating bakal ngayon. See? Ayan. Umpisa na sila at ito po ay More moments later. At ito nga mga kahardot, natapos na nilang bakalan itong ating slab. At kita nyo naman, pati ang ating mga dowels
ay nakalagay na rin. Ayan, ready for pouring na po yan sa araw ng bukas mga kahardot. At kaya na well prepared na sila at nalinisan na rin natin. Nalis na yung mga dumi-dumi dyan sa loob at ready na yan. Ang lahat ng kailangan ay nakakabit na at na-check na po ng ating consultant yan mga kahardot. Kaya abangan nyo po ang aking gagawin pagbubuhos ito para sa araw ng bukas. At ang mga additional bars sa around kulom ay nakalagay na rin yan. Ayan, mga additional bars yung mga naka-L at yung mga naka-diagonal na yan. At andyan na rin po ang cut ng sukat. Meron po tayo dyan construction sukat. Yan guys, tuloy po tayo sa panonood ng aking video. At siyempre mga karot, nakalagay na rin ang pillar board. Ayan, nakapako ng mga pillar board natin sa gilid. Sa purpose niyan ay para hindi mag-connect ang concrete sa concrete. Kailangan pong may pillar board yan at meron pong ilalagay tayo dyan silicone or epoxy dyan sa later on pagkatapos ng ating trabaho. And guys, at tuloy po tayo pa rin sa ating panonood itong ating construction slab flooring dito sa ating ginagawang trabaho. Dito nga mga kahardot, ayan, obligado pong i-check uli ng elevation ng ating bubuhusan. Ayan po ang surveyor natin at ang kanyang maalalay ay nag-check. Itinataas po natin, may parting mababa, kailangan po natin itong nasa level. Dahil itong slab na ito, pag ang joint nito ay mababa at yung iba ay yung katabi ay nasa tama at mababa yung tinabihan, kitang-kita mong hindi pantay ang slab. Kaya dapat pantay at double check ang kailangan nating gawin sa ating shuttering para makasigurado tayong level na level ito. Kaya po yan ang ginagawa ng ating mga surveyor to maintain the verticality and horizontal elevation of ng ating structure. Yan po, at kung makikita nyo, ang ating tao ay ina-adjust nila ang shuttering dahil mayroong counting diferensya. Mili-mili lang po yan, pero dapat ilagay nyo sa 0-0 para pag nagbuhos, counting magka-diferensya man, kaunti lang ang ating hahabulin. Pero dapat pag sinilip ng survey, ang reading niyan yung tolerance 0 plus and minus 0 po tayo. Yan po ang ating panuntunan sa ganitong mga slab. At ito naman po yung napakadaling i-level. Kaya dapat level na level ang ating forma na yan. Hindi dapat magkaroon ng diferensya. Ayan guys, tuloy po tayo sa ating panonood. At yun nga mga kahardot, ayan, umagang kay ganda sa lahat muli. At nandito muli tayo ngayon at magpupusa tayo ng ating slab na inihanda. Bali 3 slab ito ngayon, 150 cubic. At ito na guys, pasilip uli sa inyo ang ating bubuhusan ngayong araw. Ayan, itong slab na ito, ayan, isa. Ito
Itong slab na ito hanggang doon at naghahanda na sila ng kanilang mga gamit. Yan, ito yung isang slab dito, ito yung isang slab, pangalawang slab dito, itong pangalawa. Yan doon. Yun ang pangatlo, yung nasa gilid doon mga kahalo tayo, no? Ayan. Baka na si Dani. Ayan nga guys, siyempre ang ating compressor hindi mawawala. Ayan, oh. At yan ay ating i-sprayan ng compressor ngayon para mawala yung mga dumi bago tayo magbuhos, kasi marami ang mga wire nakalagay dyan, kaya obligado natin yung hanginan. Ayan guys, okay, kalas, type, ayan, nakahanda na, oh. Okay, mga abang. Yala, hawa, kalas, only hawa, no problem. Shukran. Bring your vibrator, kulo, belcha, all bring. Correct, belcha, aywa, ready. Okay, ayan guys, at nag-start ang ating compressor. At ito na, hinahanginan na natin yan. Ayan guys, oh. Yun mga kalot, maraming salamat po muli sa inyong panonood ng aking video. Naway kung may kayong makakatanungan, comment down below para may share ko naman ang aking edi. Hanggang dito na lamang at bye bye.